Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Pwede ba Bongbong? Umani ng reaksyon sa social media ang pahayag ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos nitong patotsadahan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay sa paggunita ng Semana Santa. Ito ang patotsada. Bongbong Marcos, pwede ka bang gumanap na Judas sa sinakulo? Grabe, oh. Ang naturang pahayag ay binigyang kahulugan ng ilang netizen bilang isang matalim na paghahambing sa karakter ni Judas sa tradisyonal na sinakulo, isang taunang isang tauhang kilala sa pagtataksil na karaniwang itinatanghal tuwing Semana Santa. Ang likot ng isipan, imagination. Sa mga bata-bata pa dyan, baka hindi nyo alam ang sinakulo. Sinakulo, basta tuwing Semana Santa, ano yan? Dramatization sa buhay ng Panginoong Hesus. Tandang-tanda ko pa nung bata pa ako doon sa aming lugar sa La Union, Bangar, La Union. Very religious yung bayan namin. May procession kami. I think magsimula ng Lunes Santo, Martes Santo hanggang Biyernes Santo yan, may procession sa bayan. Pinapakita yung paghihirap ng Panginoong Hesus, yung may Station of the Cross. Tandang-tanda ko pa yon. Mahilig akong ng procession. And then, I think Biyernes Santo na yung may sinakulo. Yung meron kaming stage noon, yung dramatize talaga yung buhay ng Panginoon. At grabe, I don't know kung meron pa bang sinakulo ngayon. Yung iba naman pasyon ba yun? May nagakanta. Pasyon. So, Judas, larawan ng pagtataksil. But anyway, kung pagdating sa politika, ganyan din yan. Judasan din yan, traidorin yan. There are no permanent friends, no permanent enemies sa politika. Nung una, akala ko hindi maghihiwalay ang Marcos at Duterte. Akala ko tuloy-tuloy na yung partnership. Kasi ang lakas eh. Norte, Sulid Norte at Sulid South. Kaya overwhelming landslide victory ang unity team dahil Marcos and Duterte families nagka-unite. Wala pang isang taon, wala na. Na-break up na yung unity team dahil sa sobrang ambisyon. Ayaw nilang masingitan sa poder ang LBM pala. Ano yung LBM? Lisa Bongbong, basta, Martin. LBM, Lisa Bongbong Martin. So, dahil sa ambisyon ng isang Martin na magpresidente sa 2028, kaya initsapwera nila si VP Sara. Hanggang ito nang pinakamasakit na pagtratraidor, ang minamahal nating Pangulong Duterte. Halos hindi ko maisip na nagawa nila yun, yung group effort na kinidnap nila at dinala sa The Hague, Netherlands. Kaya nandun ngayon. Naghihirap ang ating Tatay Digong. Malayo, malungkot. So, talagang punong-puno ng pagtratraidor sa politika. Kaya nung tinanong si VP Sara na nagtimaan ka ba? Sabi, Binisaya, nagtimaan ka ba sa mga nagtraidor sa inyo?
Timaan yung binabantay mo ba, maghihiganti ka ba? Sabi niya kung yung pag-traidor, personal, yung politika ang dahilan, okay lang yun sa akin. Dahil normal yan sa politiko, yung traidoran. Kaya lang, yung nag-traidor sa kaban ng taong bayan, walang patawad yan. Mananagot sila. Yan ang isa sa napakagandang payag na narinig ko kay BP Sara. So, basing from that statement, yung mga nag-i-impede sa kanya, pumipirma, okay lang sa kanya yun. Because that's a part of politics. Uh, Kahit kongresista ka at pumirma ka, basta hindi ka kasama sa maleta, hindi ka kasama sa flood control scam, okay ka lang kay BP Sara. But once na kasama ka sa malita deliveries, delikado ka. Dahil nagtraidor ka sa taong bayan. Mananagot kayo kay BP Sara. So, balik tayo. Sinakulo. Wala nang sinakulo ngayon. Kaya lang, i-reflect na lang natin na tama yung sabi ni Senator Amy sa kanyang mga videos ngayon. Humihingi siya ng tawad sa tatay niya at hindi niya nabantayan ng kanyang kapatid. Na ang turo ng tatay nila, si Marcos Sr., ang Semana Santa is panahon ng pag-reflect. Sino-sino yung dapat nating patawarin at sino-sino yung lalapitin natin para humingi ng tawad. Dalawa yan eh. Kung may tao na nakasakit sa akin, patawarin ko. Kung may tao na nasaktan ko, humingi ako ng tawad. Kasi nga, ang Semana Santa, ang central message niyan is forgiveness. Nung nagsalita ng Panginoong Hesus, nung nakapako na siya sa krus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kapatawaran. Yung seventh word niya na, it is finished. Ano yung na-finish? Yung salvation. Ang tao na dating kalaban ng Diyos, pwede nang maging kaibigan ulit ng Diyos dahil may Panginoong Hesus na namatay at nabuhay muli para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na Mugyero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na Mugyero. Nasin ko na bugyon man eh. Kana nang lukot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Napa dire na, apil ni video dire kay. Paro. Tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Tunga ni sila gidupad pa eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang yero. So karon pila na ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day imong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag gyud. Maperil pag yun. Di ka bawi na igo ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day imong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Igo ra gid ipalit og kang pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na
na pa Di na estudyante. to matabang ng pagpait og sin kay wala na gid ko, wala na yung budget. Wala na budget. So, matitis kaya sa Ginoo nga pagtabang na mog sin nga maka ilis daw na gidugato pa mong balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.